Update sa inventory at stock ng bigas. Ating pag-uusapan kasama si Director Larry Lacson, ang Officer in Charge ng National Food Authority. Director Larry, magandang tanghali po. Magandang tanghali din, no? Director, kahapon po ay inanunsyo ninyo na nagtriple ang inventaryo ng bigas ng NFA. Ano po ang dahilan kung bakit po trumiple ang inventaryo? Ano po yung mga detalye na pwede nyong ibigay? Okay, ganito, no? Simula nung nagpatupad tayo nung pricers o yung flexible pricing scheme, doon na nagumpisa na madagdagan ang ating stocks, no? Dahil sa ganda ng presyo na pagbili ng palay ni NFA, medyo nakapamili tayo ng halos nasa 2.8 mahigit million na bags of palay ang ating nabili. So at saka yung mga current stocks natin in total, so halos nag-triple or more than triple ang ating stocks. Director Larry, ilang metricon tonelada po ba ang nasa inventaryo ninyo sa ngayon mula sa dating stocks ng inyong bigas? At ilang metricon tonelada po ba ang target ninyo sa ngayon? Sa ngayon, kung sa milled rice equivalent, nasa 126,000 metric tons na po tayo of milled rice equivalent, yung stocks natin sa buong Pilipinas. Ang target po natin dyan for the year is 300,000 metric tons. So, bago natin ipatupad yung bagong pricing scheme, nasa 45,000 metric tons lang tayo. So, talaga namang lumaki ang ating stocks natin sa ngayon. Okay. Director Larry, no? Ibig sabihin po ba ay sapat po ang magiging supply natin nitong sakaling kailanganin ito sa banta ng La Nina phenomenon sa bansa? At may nagamit po ba sa mga bigas na ito sa mga nasalanta ng bagyong Agon? Pagdating naman dito sa La Nina, no? Yung stocks natin ay enough, and at the same time meron na rin po tayong mga ibigay sa DSWD na nag-prepositioning na po sila, so marami na po tayo naibigay doon. And at the same time, sa mga LGUs na nakahingi rin po due to El Nino, nabigyan na po natin sila dyan. Ang stocks naman po ng bigas o yung supply ng bigas sa Pilipinas, marami naman po talaga na nasa private sector, nasa household. So wala po tayong nakikitang hindi sasapat ang ating supply at ang ating buffer stock ay nasa tamang naman po siya, stock level. Director Larry, habang nadadagdagan po yung supply natin ng bigas dahil sa harvest at saka sa acquisition po ng NFA, nagiging problema po yung pagkabulok. So ano po yung mga hakbang ng NFA para hindi naman po masayang yung mga bigas na iniimbak natin? Yung naman pong bigas natin ay mini-maintain natin ang quality niya through regular pest control and fumigation. And at the same time, nababawasan po yan through sa pagbebenta natin sa BJMP and other LGUs, no? Na nangangailangan ng bigas. So, hindi po natin nakikitang mabubulukan tayo ng bigas. At saka po yung mga nakastocks naman natin ngayon is in the form of palay pa naman. So, hindi po tayo nakakita ng posibilidad na mabubulukan tayo. Director Larry, kumusta naman po ba yung pakikipag-ugnayan ninyo sa Department of Agriculture hinggil po dito at kung may update din po ba kayo sa mga ongoing construction at yung functional na drying facilities natin ngayon? Actually, yun yung challenge natin, no? Pag-upo natin, yung drying facilities talaga ni NFA, medyo kulang. Sa ngayon, inaayos na po natin yan para maipa-bid out yung ibang mga facilities, no? Para makapagtayo tayo. Siguro by next year, madadagdagan na yan. So, and at the same time, yung sinabi mo ngayon sa DA projects and programs, naka-link tayo ng close sa kanila, no? Pati sa NIA, with regards to their programs and our program para naman sa ganun, talagang matugunan natin yung buffer stock requirement natin for the whole country. So, close collaboration ang DA, NFA, at kasama dyan yung NIA, no?
Director Larry, no, sa ngayon po ba, nasa magkano na po yung buying price range ninyo sa mga palay? At gaano kadami naman po or gaano kamura ang magiging bentahan ng mga bigas mula po dito? Sa ngayon, nag-range kami from 26 hanggang 30. Iba-iba kasi ang presyo ni bawat probinsya, no? So, in terms of selling price naman, sa ngayon kasi nakapeg pa tayo sa 25 pesos, no? Pero magbabago na ito sa hinaharap dahil may pina-finalize naming guidelines para sa new price ng ating bigas. Mensahe nyo na lamang po, Direk Larry, sa ating mga kababayan na nakaantabay sa mura at mababang presyo ng bigas. Siguro pagdating sa amin, no, sa NFA, kami po ay nag-iimbak lamang ng bigas, no, para sa kalamidad, no, at mga emergencies. Pero kung sakali mang mabago ang RTL at magkaroon ulit tayo ng mandato or mataasan tayo ulit na magbigay ng murang bigas sa merkado, yun po ang pagigihan natin magampanan at nang sa gayon ay makinabang ang sambayang Pilipino na sa murang bigas. So yun po ang ating inaantabayanan na kung ano man po ang magiging kahihinatnan nung ating pagre-review or pag-amend ng RTL law. Maraming salamat po sa inyong oras, Director Larry Lacson, ang OIC ng National Food Authority.